Topic po natin ngayon, mga 10 bawal gawin, okay, sa may UTI para makaiwas tayo sa urinary tract infection. Alam niyo, marami nagkaka-UTI. Pati po yung mga controversial topics pag-uusapan natin. Tunay ba na yung soft drinks, pwede ba magdulot ng UTI? Mga junk foods, maalat, pwede ba magka-UTI? Iba pa, mga swimming pool. Pwede ba mag-swimming? Pwede ba magtalik, mag-contact pag may UTI? Pag-usapan natin lahat yan. Actually, medyo controversial yung mga ibang topics pero di-discuss natin na maganda. Pero unahin muna natin, ano ang senyales ng may UTI? Minsan, parang walang senyales, lalo na kung mild lang naman yung UTI mo. Pero usually, lalaki o babae, mahapdi ang pag-ihi. Okay? Yung sa umpisa ng ihi, sa dulo ng ihi, pwedeng mahapdi, masakit. So, may possibility na UTI yan. Madalas umihi, parang masakit dito sa may pantog. Parang masakit, parang mabigat. Tapos yung ihi mo, pag titingnan mo, dati malinaw. Ngayon, very cloudy. Malabo yung ihi. At maamoy, maalabo, maamoy, may ibang parang matapang yung amoy, pwedeng may UTI yon. Okay? Para masigurado na itong sintomas ay UTI, kailangan magpapa-check up tayo, di ba? So, kailangan nyo po ng urinalysis. Kahit kayo na mag-request ng urinalysis, actually, kahit bago pa kayo makita ng doktor, simple lang naman eh. Urinalysis, ang gagawin, pag magko-collect ng urine, wag yung unang labas ng ihi. So, hayaan mo muna lumabas yung ihi mo. Pagkalagitnaan na ng ihi, bago mo sasaluhin. Sasaluhin mo dun sa plastic na bottle bago mo ibibigay. Kasi pag yung unang ihi, minsan, baka may dumi sa labas ng ari ng lalaki, ng babae, baka kung ano pa makontaminate. So, dapat yung gitna ng ihi para sure tayo may UTI ba o wala. Pag nakita may UTI, syempre may gamutan dyan. Hindi lahat ng masakit umihi, UTI na. Ha? Pag sa lalaki, pwedeng sexually transmitted disease, STD. Okay? Sa lalaki, pwede ring prostate problem. Kaya maraming possibility. Huwag agad-agad iinom ng gamot. Check muna urinalysis. Mura naman urinalysis, baka 100 pesos. So, yan ang senyales. Ano yung komplikasyon ng UTI? Ang ayaw natin, yung paulit-ulit na UTI. Kasi kung paulit-ulit, baka may kidney stone ka, tapos yung UTI, minsan nag-uumpisa yan sa pantog, sa bladder. Pag hindi ginamot ang UTI sa pantog, aakyat yan. Pupunta yan sa kidneys. Pag pumunta sa kidneys ang infection, mas matindi. So pag yung infection ng UTI nasa pantog, cystitis pa lang, mas mild yan, walang lagnat. Pag napunta sa kidneys, lalagnatin na, delikado na, baka 40 lagnat, ma-hospital ka na, mamaya ma-kidney failure, pyelonephritis yun, ibig sabihin, mas malala yun. So, umpisa pa lang, gamutin na, wag na hayaang sirain yung kidneys paulit-ulit na UTI. 10 munang mga bawal gawin, okay, para makaiwas tayo sa UTI. Mamaya na yung controversial topics, pero pag-usapan natin lahat yan. Number 1, tip, bawal yung pinipigil yung ihi. Okay? Yung pigil ka ng pigil na matagal na panahon, minsan na pwede ka magka-UTI niyan. Parang nag-iipon yung mga bakterya. So, after 2 hours, 3 hours, ilabas mo na yung ihi mo. Diba? So, regular pag-ihi, every 2 hours, pwede yon. Number 2, proper hygiene. Yan na tinuturo ng mga ibang doctors na napapanood ko rin. Ang proper hygiene, ibig lang sabihin, syempre yung ari ng babae, ari ng lalaki, kung saan lumalabas yung ihi, ayaw mo umakyat yung E. coli na bakterya. So, paano hindi aakyat yung bakterya? Ibig sabihin, saan ba nanggagaling yung bakterya? Sa dumi ng tao. Diba? Pag dumumi tayo, ang daming bakterya yon. Ang labasan ng dumi natin, pati yung labasan ng ihi sa babae, magkalapit eh. So, minsan, baka pag naghuhugas ka ng puwet, baka yung dumi mapunta dun sa
labasan ng ihi ng babae, pwede ka magka-UTI, di ba? Kung hindi malinis, baka yung paghugas, di ba, hindi malinis. Sa lalaki, mas maliit ang tsansa dapat ng UTI. Kasi yung ari ng lalaki mas mahaba eh. So, mas maliit dapat ang chance. Pag ang lalaki nagka-UTI, i-check na natin mga misis, baka may ibang partner yung lalaki nyo kasi bihira lang magka-UTI ang lalaki. Pag lalaki nagka-UTI, i-check nyo kung baka may sexually transmitted disease. Pero sa babae, common ang UTI. Okay? So, 2, proper hygiene. So, paghugas ng pagdumi, wag lang mapunta dun sa ari ng babae. Number 3, simpleng gamot sa UTI, di ba? Prevention and treatment, 8 hanggang 10 basong tubig. Pinakamaganda, tubig to. Okay? Hindi to soft drinks, hindi to iced tea, tubig, 8 to 10 glasses. Kung may kidney stones ka, siguro 12 glasses a day, up to 14 glasses a day, kidney stones eh. UTI, 8 to 10 glasses of water. Actually, may mga pag-aaral kung ang UTI nyo mild lang. Yung konti lang. Kasi minsan yung bacteria konti lang eh. So pag mild lang ang UTI mo, iniinuman lang ng 2 basong tubig yan. Yung 2 baso lang. Isabay mo lang, lalo na kung bata ka pa, kaya mo yan eh. 2 basong tubig, minsan tanggal na yung UTI. Lagi ko nga na-example ang UTI parang sa kubeta, di ba? Pag pina-flush mo. So, pag inom ka ng maraming tubig, ihi ka ng ihi, parang nasa kubeta ka, flush ka ng flush 10 beses. So, tignan nyo yung kubeta nyo. Pag flush kayo ng flush, ang linis ng tubig, di ba? Pero kung may dumi yung kubeta, 1 beses lang yung flush, di ba? May tira pang dumi. Diba? O kung bihira ka mag-flush, 3 beses ka lang mag-flush ng kubeta, di puro dumi yun sa tubig, di ba? Pero kung 10 basong tubig, 10 basong beses 10 times ka iihi araw-araw, flush ka ng flush. Yan ang trabaho ng pag-inom ng maraming tubig. Tingnan mo pag yung pantog mo may konting bakterya, okay, kunyari, ito yung pantog, may bakterya, ang inom mo ng tubig, konti lang, ang daming bakterya sa konting tubig, di ba? Pero kung meron kang ganong karaming bakterya, tapos ang iniinom mong tubig, 2 baso, 3 baso, so, may bakterya ka pa rin, pero malabnaw na siya. Parang kumonti yung bakterya, lumabnaw eh. Kasi dumami yung tubig eh. So, dahil mas malabnaw, mas hindi nananatili yung bakterya, mas nalalabas siya, less sintomas, mas gagaling siya. Unlike pag hindi ka inom ng tubig, talagang magkaka-UTI tayo yan. Madidehydrate ka. Yan ang risk factor for UTI. So, yan tubig. Number 4, ito mahalaga. Tapos magtalik, kahit bago magtalik ang lalaki, ang babae, kailangan umihi muna. Okay? Especially after magtalik, kailangan 1 ihi bago matutulog. Bakit? Diba sinabi ko nga sa inyo, ang urethra ng babae, maiksi, syempre nagtatalik, may contact, may friction, may gas-gas, so may possibility, may papasok na bacteria dun sa babae, di ba? Kaya may tinatawag na honeymoon cystitis. Very common yan. Honeymoon cystitis. Mag-asawa, mag-partner, o baka hindi mag-asawa, first time nagtalik, pagtalik nila sa honeymoon, cystitis na UTI. Very common yan. Bakit hindi umihi after magtalik? At dapat nga, bago magtalik, uminom ng maraming tubig para pag ihi mo, malabas mo lahat ng dumi. Tapos maghuhugas din ng puwerta afterwards. Diba? Hindi kayo mapapasma, kailangan maghugas para mabawasan ang chance ng UTI. Number 5, pasensya na, medyo maselan tong tips natin pagdating sa pagtatalik, number 5, bawal yung medyo, aggressive na pagtatalik o wild na pagtatalik, yung sobrang lakas o sobrang kung ano ginagawa, baka maraming mapasok na bakterya, magkaka-UTI din, magkakasugat pa. Diba? So, ingat din. Pwede rin gumamit ng mga KY jelly, lalo na kung may edad na yung babae, kung medyo dry na yung babae.
Kung kulang sa lubrication yung babae, magagasgas, masusugat, mag-UTI, mag-infection. Kaya minsan gumagamit ng KY jelly o ibang pampadulas. So yan, nasa pagtatalik, pwede magka-UTI. Number 6, bawal yung matatapang na sabon. Yung, siyempre, maselan yung parts natin, yung private parts, manipis yan. So, hindi ka pwede yung gumamit ng sabon panlaba o pearl o yung kung anong mga panlaba, mga douche, nagdo-douche pa o maraming perfume na pinapahid, ma-irritate lang, baka magka-UTI. Yung masyadong mababangong product o kung anong powder na nilalagay, wag na po. Paghugas lang talaga, tubig and mild soap. Warm water, baka konting mild soap lang, pwede na yan. So, iwas sa harsh soap. Number 7, ito medyo controversial na. Actually, hindi man controversial eh. May mga tao lang kasi mahilig magtalo na magtalo. Wala namang controversy eh. So, number 7, ito yung unang public pool. Okay? Swimming pool sa maraming tao. O sa dagat, magsiswimming. Pwede ba magka-UTI? Paano kung may UTI na? Actually, common sense lang to. Pagbabasahin mo kasi yung mga sabi ng ibang eksperto, pag nag-swimming ka daw sa swimming pool, hindi ka naman dapat magka-UTI, di ba? Swimming pool eh. Pero, depende sa swimming pool. Eh, kung naligo ka sa dagat, sa Manila Bay, na ang dumi-dumi minsan, di ba? O yung iba, naligo sa kanal, yun talaga madumi yung tubig. Eh, pwede ka magka-UTI doon, di ba? Pag madumi yung tubig, kung yung swimming pool na sobrang dumi, di ba? Hindi lang infection sa UTI, pwede magka-infection sa mata, pumasok bakterya sa tenga, malunok mo yung leptospirosis, lahat pwedeng pumasok yan kung gaano kadumi, di ba? Paano kung meron ka ng UTI, may UTI ka na, pwede pa ba mag-swimming, di ba? Actually, kung maliligo ka lang, wala namang masama, di ba? Ligo ka lang kahit may UTI o nasa hot tub, bathtub, pwede naman maglubog. Although, yung mga swimming pool, may chlorine. Tandaan nyo, may chlorine matapang yung chlorine. Tapos, nag-swimming ka ng matagal, medyo yung balat natin sa private part, kung may UTI ka na, di ba? Medyo malalamog yun di ba? So, may chance na baka lumala yung sintomas. Yun lang ang point dun Kung mataas yung chlorine, baka hindi malinis yung swimming pool, may UTI ka na, pagalingin mo muna. Di ba? Pag magaling ka na, tsaka ka na mag-swimming. Pero yung mabubuntis sa swimming pool, usually, hindi tunay yun. Maliit ang chance, medyo malabo naman na mabuntis. Yan another topic yan. Number 8, ang bawal, masikip na underwear. Okay? Pag sobra sikip ang underwear nyo, lalo na kung nylon, di ba, ang init-init. Pag sobra init, pinapawisan ang singit, pinapawisan ang private part. Pag pinapawisan yan, very moist, pwede magka-bacteria. Hindi lang UTI yan, yeast infection. Common yan sa babae. Nagkakaroon ng discharge yung babae. Maputi, madilaw na discharge, minsan may amoy. Kasi nga, sobrang mga panty liner, yung mga ganyan, ayaw ng mga dermatologist yan. Ayaw ni Dr. Katigo, derma na. Sabi niya, yung mga panty liner, sobrang sikip. Sabi nga ni Dr. Katigo, yung guest namin lagi na derma, kung ang size mo daw medium, bilhin mo daw large. Kung ang underwear mo large, bilhin mo daw XL. Di bali na medyo mukhang losyang, pero at least mas mahangin, mas maganda. Yung iba nga sa gabi, walang underwear, mas mahangin, mas gagaling yung mga infection sa singit, lalo na sa lalaki, sa babae. Hindi lang UTI yun. Number 9, dapat syempre malinis yung private part, di ba? Hindi pwedeng hindi lilinisin sa malinis lang na tubig at mild soap. And number 10, dapat i-manage ang chronic condition. Anong chronic condition? Kung may diabetes kayo, okay? May diabetic, hindi controlled ang blood sugar, high risk for UTI. Pwede magka-UTI ang diabetic. Bakit? Mahina ang katawan hindi controlled ang blood sugar. Mahina immune system. Mabilis tamaan ng UTI. Another chronic condition, kidney stone. Okay? May bato sa bato, may kidney stone ka, mahina ka uminom ng tubig, nagka-kidney stone.
pwede rin tubuan ng UTI yun. Hindi agad-agad yung may diabetes, may kidney stone, hindi agad-agad magkaka-UTI, pero higher risk siya sa normal. So ito yung mga bawal gawin, yung mga bawal pagpigil. Okay, punta na tayo doon sa mga controversial topics. Okay, nakita ko, ang dami nagtatalo mga doktor, mga pasyente. So ito yung tanong, soft drinks ba, matatamis ba, junk food ba, pwede ba magdulot ng UTI? Okay? Soft drinks, junk food. Pag tatanungin mo ang mga doktor, ang sagot nila ay hindi. Okay? Pag tanungin mo rin ibang expert, sagot nila ay hindi. Kasi, ang paliwanag ay soft drinks, junk food, matamis, maalat, walang bakterya dun kumain ka lang. 'Di ba? Pero soft drinks, syempre, nakakataba. 'Di ba? Junk food, parehong hindi healthy yan. Pwedeng magka-diabetes, sakit sa puso, 'di ba? Maalat. Pero yung magkakos ng UTI, kaya uminom ka ngayon ng soft drinks, kumain ka ng chicheria, bukas magkaka-UTI. Mukhang hindi. Kasi nga, ang UTI, bakterya E. coli. E. coli na pupunta dun sa urethra ng babae. Kaya, ang sagot ng mga doktor, hindi. In a way, tama rin yon. Kaya lang ito yung issue. Okay, hindi pa tapos Wag niyo ako i-cut. Kailangan maintindihan nyo. Paano kung yung soft drinks mo at chicheria mo 5 taon mo kinakain? Let's say 5 years ka na ng puro soft drinks, puro junk food, puro matatamis, puro bawal ang kinakain. Pwede ba higher risk for UTI? Actually, kung tutuusin, yung pangmatagalan 5 years o 1 year, 2 years, actually, possible. Pero indirect. Paano nangyari? Sobrang matatamis, sobrang soft drinks, ang ginagawa mo, kain ka ng kain, magkaka-diabetes ka. Higher risk for diabetes, overweight, metabolic syndrome. Pag nagka-diabetes ka na hindi controlled, pwede magka-UTI. Indirect, pangmatagalan. Siguro, pag puro ka na talagang soft drinks, humina na katawan mo, marami ng problema. Actually, soft drinks, matatamis, iced tea, and diabetes, hindi lang UTI magiging problema mo. Ang problema mo, kidney failure. Yun ang pinaka-nakakatakot. Kidney failure sa diabetes, makakabulag, ang daming diabetic retinopathy, napuputol yung paa, namamanhid yung paa, nagkakaroon komplikasyon sa puso, heart attack, stroke, diabetes, lahat yun. UTI, dagdag lang yun, dagdag komplikasyon. Pero, long term pa bago aabot sa UTI. Pagdating naman sa junk food, maalat, mga patis, toyo, daing, pwede ba magka-UTI? Hindi agad-agad. Hindi yung kumain ka ngayon ng chicheria, bukas na. I don't think agad-agad. Pero, kung sasabihin mo sobra alat ang kinakain mo, ano mangyayari? Diba? Pag maraming alat, mababawasan ka ng tubig, madidehydrate ka. Pag na-dehydrate ka, magkaka-kidney stone ka. Diba? So, pag nagka-kidney stone ka, ano pa ba? Junk food, sobra alat, pwede ka rin magka-kidney stone. Diba? Ayaw natin din yung sobrang salt kung may kidney stone ka. So, lahat itong junk food, unhealthy foods, higher risk for kidney stone, kung ano man yung kidney stone mo. Pag may kidney stone ka na, pwede ka na magka-UTI. Kasi dumidikit na dun yung UTI. So, in a way, soft drinks, junk food, in the long term, after 5 years, kung puro yan nang yan, pwede naman umabot sa UTI. So, pareho silang tama, yung mga nakikipag-away. Tama naman yung mga doktor, hindi agad-agad. Pero indirectly, in long term, pwede rin. At may kukwento pa ako sa inyo. Kasi yung mga pag-aaral sa medisina, pabago-bago. Minsan may pag-aaral noon. Paano kung next year may bagong pag-aaral? Possible na biglang magkukos na pala ng UTI, hindi natin alam. Pero, explain ko lang yung mga lumang pag-aaral. Okay? Sa lumang pag-aaral, meron ako nakita 2013, 2015, chinek nila ang mga pagkain ito at sintomas ng UTI. Yung may UTI na yung tao. Ang nakita nila, may mga pagkain nakakalala ng sintomas ng may UTI, may mga pagkain nakakaginhawa sa may UTI. Doon muna tayo sa nakakaginhawa sa UTI. Siyempre, tubig.
Okay? Pero nakita nila, cranberry juice, wala tayo dito eh. Bibili ka lang sa mga imported supermarket. Cranberry juice, may tulong konti sa UTI. Pero pag may sakit sa UTI, antibiotics pa rin tayo. Pero cranberry juice, may konting pag-aaral, good. Yung mga citrus fruits, orange juice, parang may tulong din konti sa UTI. Mga probiotics, lactobacilli, good bacteria, may tulong din sa kung meron ng UTI. So, orange juice, cranberry juice, probiotic, maraming tubig, parang may tulong sa maliliit na pag-aaral. Small studies lang eh, 30 people, 50 people, 2013 ginawa, 2015. At meron ding maliit na pag-aaral, i-check nyo na lang. Pero maliliit kasi mga pag-aaral na yung mga matatamis, soft drinks at iba pa, nakakalala daw ng sintomas ng UTI. Pero small studies lang to, 30 people. Kaya pag sinabi kong maliit na pag-aaral, 30 people lang, medyo hindi pinaniniwalaan ng mga doktor. Kasi parang 30 pa lang yan eh. O, kahit tayo, yun lang ang meron. Intayin natin na pag-aralan sa 200 people. Yung pag-inom ng soft drinks kung nakakalala. Okay? Pero kahit anuman yung paliwanag, huwag na kayo uminom, tubig na lang. Diba, nakakataba eh. Soft drinks, iced tea, kung anong matatamis, junk food. Alam naman natin, hindi okay eh. Kaya, hindi porke hindi ka magkaka-UTI agad, eh pwede na. Mali. O, mali eh. Kasi minsan yung kababayan natin, pag sinabi mo, ay hindi naman magdudulot ng ganyan yan eh. Akala nila pwede na. Hindi pwede. Diba? Nasa sa inyo. Next, last na to, treatment for UTI. Kung meron ng UTI. Sabi ko sa inyo, ang simpleng treatment, pag mild UTI, check ang urinalysis. Malalaman ilan ang pus cells, ilan ang white blood cells, ilan ang bacteria, marami ba? Kung konti-konti lang ang infection sa ihi, baka mga 3 to 5, 5 to 10, baka makuha na ng inom ng tubig. Tubig lang. Okay? 10 glasses to 12 glasses of water in a day, baka makuha na yung UTI mo. Pero pag ang UTI mo sa urinalysis, TNTC. Anong TNTC? Too numerous to count. Sobra daming bakterya. Hindi na po pwede. Kailangan magpa-check na tayo sa doktor, bibigyan kayo ng antibiotics. Ano yung mga antibiotics na binibigay? Unang-una, syempre doktor dapat magbigay kasi nga hindi pwede sabihin. Pero bibigay ko na lang yung pangalan. Hindi nyo naman mabibili. Usually, mga coamoxiclav, pwede yan. Yung mga matatapang, mga ciprofloxacin, levofloxacin. Kaya lang itong mga gamot na to, kailangan doktor lang magpre-prescribe. Kasi nga, dapat sure na may UTI, at sure, tama yung tagal. Baka 3 days papainumin, baka 5 days, baka 1 day. Dapat doktor magbibigay. Kasi pag ininom nyo tong mga ciprofloxacin, marami na gusto mag-self-prescribe o mga coamoxiclav. Ang problema dyan, hindi mo mapapatay ng todo yung bakterya. At ang problema, pag sinanay mo yung katawan mo sa antibiotics, pag kailangan mo na siya, hindi na siya effective. Masasanay yung mga kalaban mo sa katawan sa antibiotics. Gusto natin kung kailan ka may tunay na UTI, may pulmonya na matindi, tsaka first time, parang virgin case, first time ka inom ng antibiotic para patay siya agad. Kasi pag inom ka ng inom every 3 months ng ciprofloxacin, inom ka ng inom, magiging resistant na. Yung mga bakterya mo, patapang na patapang. Pag sumobra sila tapang, pag uminom ka pa nitong antibiotics, wala nang silbi. Paano pinalakas mo sila eh? O, kaya gamitin lang yung antibiotics, suntukin yung bacteria at the right time, at the right dose para tulog. Baga kay Pacquiao dapat knockout yung kalaban. Kung kailan lang kailangan siya, doon natin i-knockout. Kaya kailangan doktor magbibigay ng antibiotics. Okay? And sabi ko nga, treatment of UTI, inom ng inom palagi, ihi ng ihi, iwas muna. Alak, nakaka-dehydrate. Kape, nakaka-dehydrate din. Pwede mo konti, pero minsan nakaka-irritate eh. Spicy foods, nasa sa inyo, pwede, hindi pwede, pero iba na-irritate. Hot pack, pwede rin kung masakit ang puson, mainit. Probiotics, tulad na sinabi ko, probiotics, cranberry. May tulong, pero hindi siya substitute sa antibiotics. Pagtatalik, pag may UTI na, okay? Pag may UTI na, sa tingin ko, pwede time out muna sa pagtatalik.
Kasi baka paggaling ka na sana, magdagdag ng irritation, magdagdag ng infection, at magkaroon ng reinfection. Sabihin, magaling ka na bagong galing ka pa lang na-infect ulit kasi nga aggressive yung partner mo di ba? So, yun ang problema. Kaya sabi ko nga, umihi, before, after, inom ng maraming tubig para malabas ang mga bakterya. Number 8, pahinga para lumakas ang katawan. Good hygiene sa ari. And number 10, monitor for complications. Pag may UTI, dapat walang lagnat, dapat hindi masakit dito sa likod, at dapat walang dugo sa urine. Okay, sana po nakatulong to, nakalinaw to sa paggamutan sa UTI at dito sa mga controversial topics sa UTI. Salamat po.